And welcome sa panibago naming episode ng The Secret Republic. My name... Miss na. Well, na-miss ko nga. Na-miss ko sila. My name is DR. This is Jam of Hello, guys. jamonline.ph. Na-miss ko mag-podcast. Oh, yeah. Ilang weeks ba tayo nagbakasyon? Tagal natin nagbakasyon. Oh, so, pasensya na po. Medyo matagal kaming hindi nakapag-record ng bagong episode. Yes. Pero, nandito kami. So, wala naman tayo. Wala nang kaso. At, again, sunod-sunod na naman po ang mga episodes natin dito sa CP Republic. So, Yes. Dahil mahaba-haba ang bakasyon, marami rin tayong mga balita. Ano ba mga balita natin? Yung pinakaunang balita is yung sa Asus Zenfone 2. Okay? Yes. Sa Asus Zenfone 2, no? Kasi ang dami alam mo, simula in-announce to sa CES International sa Las Vegas noong January. Wow, grabe yung interest, no? Grabe. Nagulat. Alam mo, actually isa ako sa mga nag-interesado doon eh. Kasi alam mo 'yun, ang ganda nung Zenfone 456. I mean, yung series na 'yon. And then yung Zenfone 2, nagulat ako sa specs niya, dun sa sa specs niya and sa mga variants niya. Right. And, diba, we also reviewed the Zenfone 5 Lite. Yes. Which we, kahit na light yun, not bad. Not bad pa rin okay siya. nga siya sa totoo lang. And kahit na, alam mo, kahit hindi ko kailangan bumili ng bagong Zenfone, parang interesado ako bumili ng bagong tong Zenfone 2. Kasi, ang ganda. Sobrang maganda ganda niya. Tsaka, ito yun ito yung kasi issue yung price no. Although di ko pa natin alam yung price, di pa natin alam yung official price. Though may nagbebenta na sa Lazada, though may mga kumakalat na chismis ito na magiging presyo. Alam ko magiging mura siya, knowing Asus. On how they priced their Zenphones last year, Zenfone 4, Zenfone 5, and Zenfone 6 last year, I'm pretty sure na the prices that they will sell for the newer Zenphones are going to be competitive. So, and yun yung main yun yung pinaka main selling point ni Asus yung kanyang prices. Right. So, ngayon nagkakaroon ng issue na ang dami yun nga itong vlog na to. No, itong vlog na to na mahilig maging controversial. No, hindi ko na lang siya mention. At baka dalo pa dumami ang hits ni Mokong, no? He already announced the price. Pero hindi niya sinasabing official, diba? Tama ba ako? Hindi naman niya sinasabing official eh. Pero the thing is, parang pinapalabas niya, yun na yun eh. Parang yun na yung lumalabas. And which caused some confusion sa Asus Zenfone 2 community sa Facebook group, which required some not really required but made some higher executives to answer these issues personally and trying to calm people down and trying to explain na sorry, hindi ito yung mga official prices. Right. Ito po yung rumors lang and hanggat hindi pa nag-a-announce si Asus Philippines ng official prices, wala po tayong official prices. Yes. So kasi si Asus lang magsasabi kung ano yung official prices. Exactly. At bukod doon, may tatlong tatlong Zenfone 2 na variations eh. Pero hindi yung tatlo na yung darating dito sa Pilipinas officially. There will only be 2. Dalawa lang sila. And ang dalawa na yon, alam mo ba yung mga dalawang variants yun. Ang tinatawag ng model, yung una is ZE500CL at yung pangalawa is yung ZE551ML. Okay? So, yun lang yung dalawang specs. Okay? Pero, for the benefit of everybody, i-rundown natin. Na-rundown na ba natin ito before? Hindi pa. Sige, rundown naman natin. So, ito yung pinakamadaling way para matandaan kung yung specs ng Zenfone 2. So, sa Asus Zenfone 2, ZE Zenfone 2, 5, yun yung screen size. Screen size. And then yung susunod na number, yun yung sa decimal place nung screen size. So this one is ZE500. So this one is 5-inch kasi 5.0
5.0. And then si ZE551 is 5.5 inch kasi ZE55. So, mas labang ng 0.5 inch na Yes. ano. So, makikita mo For yung 5 difference inches ng dalawa dito. Nakalimutan ko yung sa pangatlo eh. Meron siya something doon sa pangatlo. I guess yung parang variant, sa variant yun eh. Kasi yung Sa tatlong variant. ZE550, yun yung 2 gig na Zenfone 2, pero yung 551, ito yung 4 gig. Yung C is for Cloverfield, which is yung Intel Atom architecture. M is for Moorfield, which is yung mas bagong processor. Kasi si ZE500CL, ang gamit niya na processor is yung Z2560, which is used din sa Zenfone 2. Right. And then itong si ZE551ML is using the latest Intel Atom Z3580 or 3560 kasi hindi confirm din ni Ethan ko ano yan eh. It's either 1.8 GHz or 2.3 GHz. So itong variant na to, yung ZE550, yun yung 2 gigs of RAM, si 551, yung may 4 gigs na LPDDR3 na RAM. Pero both smartphones, yung 5.5 inch may Full HD display, pero si Zenfone 2 ZE500 meron lang siyang HD display. So ang pinakamadaling way para matandaan dito is si ZE500CL ay parang si Zenfone 2 si Zenfone 5 with the Zenfone 2 looks. Mm-hmm. And then si Zenfone 2 ZE551ML, ito yung high-end na Zenfone 2. So compared dun sa mga nag-available sa Lazada, sa online stores, wala yung 550, which is yung 5.5 inch HD, 1.8 GHz then 2 gigs of RAM. Wala nun. So, ang darating sa atin yung 4 gig and yung parang Zenfone 5 na specs na Zenfone 2. Okay. So, yan na natin yung specs. ZE500CL, meron siyang 5-inch HD display, Intel Atom 2560, 1.6 GHz, dual-core processor, similar dun sa ginagamit sa Zenfone 5. There's 2 gigs of LPDDR2 na RAM, 16 gigs of internal storage, expandable up to 64 gig, 8 megapixel rear camera, 2 megapixel front camera, Bluetooth, Wi-Fi. Pero ito may LT ito compared sa Zenfone 5. There's 2,500 mAh of battery and powered ba siya ng Android 5.0 lollipop pa. Oo. And matte yung likod niya. Compared dito sa kay ZE551ML na meron siyang brush metal na likod. Ganda. Maganda. Sobrang ganda. Then, yung display niya is 5.5 inch, 1080p na display with Gorilla Glass 3. This one is using either the Z3580 or Z3560 na processor. The 3560 is using the 1.8 GHz na clock, and then si Z3580, yun yung 2.3, mas mabilis. Pero ang ZE551, meron siyang 4 gig LPDDR3 na RAM, mas mabilis dun sa LPDDR2 na sinabi ko kanina. Hindi ko alam kung alin yung darating sa Pilipinas, if 16, 32, or 64. Mas maganda rin yung camera nito, which is a 13 megapixel na pixel master camera. And then meron din siya 5 megapixel wide angle camera, which is great for groupies and selfies. There's Bluetooth, Wi-Fi, LTE. Mas malaki yung battery niya, 3,000 mAh. Yes, oh, mas malaki. Goodness. Okay yung 3,000 mAh sa battery. And May then dual SIM pa rin ba yung mga phones na to? Yes, dual SIM. Lahat sila dual SIM. Yeah. Alam ko dual SIM eh. So, actually, hindi mention dito kung yes, dual SIM. The most likely dual SIM kasi Yeah. mga lahat ng Zenphones na release dito last year are all dual SIMs eh. Yeah, dual SIM. yes, Naka-confirm so dual dito. SIM So, naman. thank you kay Ison. Si Ison ang ating Asus guy. Alright, so alam mo, I'm excited for this. Super excited. Naging excited ako lalo dito. And next week, we will have a closer look sa Zenfone. Huwag mo na sabihin ko ano yun. Pero hindi ko muna sasabihin. Pero basta abangan nyo yung episode namin next week kasi really excited for that. it will have something to do with the Zenfone 2. Okay? Yes. So next in our news is the ano nga ba? Well, we have the My Phone. Yeah, okay, my phone. Okay. So this My Phone released their newest Rio. Okay, the most awaited Rio 2. Before Holy Week, no? And just in the nick of bago magbakasyon. So yung actually dalawa yung nililinis nila. First is the Rio Lite, Rio 2 Lite, and of course the Rio 2. So quick rundown ng sa specs. Yung sa Rio Lite, 4.7 inches lang yung screen niya.
WVGA with IPS display, 1.3 gigahertz quad-core processor. I believe this is MT6582. 6582. Tapos 8 gigs ang internal storage, 1 gig ang RAM, 8 megapixel camera with Samsung sensor, yung likod. Bago yan. Which Kasi is madalas something Sony sensor yung... Exactly, which is something new for the Rio series. 2 megapixel front camera. And it's already pre-installed with Android 5.0 Lollipop. So, price niya po is 4,599 pesos. Now, on the other hand, if you want the Rio, the premium Rio, it has a bigger screen, 5-inch ang HD display niya. Again, 1.3 gigahertz quad-core processor, same din yung internal storage, 8 gigs, 1 gig ang RAM. The camera naman, pareho din, 8 megapixels rear camera with Sony sensor. Pero front camera naman niya is 5 megapixels. And then, again, our OS niya is Android 5.0 Lollipop. And ang presyo niya is 5,499. Sige, okay, go ahead. May tanong ako dito. Kasi yung Rio, my phone Rio, almost similar specifications. Pero ang presyo niya is 5,000. So this one is... mas mahal siya ng 500 pesos, pero almost the same specifications. Palagay mo bakit? Tingin ko, they really did well with the Rio, with the first Rio sale last year, yung pagdagsa ng Rio that they figured out na, wow, dito gumanda yung response ng market Yes. Actually, hindi ko matandaan anong sagot nila kung bakit mas mataas ang presyo. Pero one thing that one thing I would say is, magkano ulit ang tinaas? Jan? 500 pesos. Pabayaan po natin kumita si my phone ng extra 500. Diyos ko naman, 500. Alam mo, ganito lang yung sa akin, Jam. Kasi ako, nag-iisip rin ako as a businessman. Okay, as a businessman, na you have cost to shoulder and all with R&D and all now, which they say na wala nga silang R&D, but actually may bago na nga silang mayroon silang app studio ngayon So there, which we will discuss in a short while, no. Wow. Pero what I'm trying to say is malaking marketing effort din yung na spend nila. Yeah. Kasi syempre gusto rin naman kumita ng Pare, let's just say kung 2,000 pesos ang difference, pag-usapan natin talaga na masinsinan to kasi di talaga nakakatuwa. But 500, come on, parang yes, that is a 500 discrepancy for the same specs and all. Yeah, I can see that, but what ang sa akin lang is if the brand wants to earn 500 pesos more and they can attest naman na kahit ng 500 pesos more, halos same specs naman, mas maganda experience. Kung mas maganda naman experience mo, hindi ka naman babalik sa Android 5.0 sa after sales and all. So, let them sell for 500 pesos extra kung hindi ka naman makakahassle na hindi masisira ka agad, na hindi naman babagal yung phone mo, na mas lalong tatagal ang battery life mo. Remember, we're talking about Lollipop here. Na diniscuss na natin yan sa CM1, diniscuss na natin yan sa MyPhone Uno, that, it really produces longer battery life. So, that's all that I can say sa, I can't tell, I don't really remember how they answered this question before. Pero, all I can say is, it's just 500 pesos. And I'm still willing to buy it. Sabi nga nila, maliit na bagay. Maliit na bagay lang, wag na natin palakihin. Kasi ganito lang yan. Sa mga CP viewers natin, intindihin po natin, pag tayo nagnegosyo din, minsan gusto rin, kahit na gusto natin makabenta ng mas malaki. Ng mas malaki. Paminsan, mag-iisip rin tayo, paano yung gusto ko, kung para maka-break even man ako, kailangan taasan ko muna to, diba? Right. So, hindi naman lahat kailangan mura. Guys, pag kayo pinalaran kayo na magkaroon ng kapital at magnegosyo, pag-iisip rin kayo ng ganito.
Diba? Mag-iisip rin kayo na kailangan kumita rin kayo. Diba? Anyway, that's all for mamaya magpag-uusapan natin yung My Phone Rio ulit sa next segment natin. Pero on to our last news na ba natin to? Ito yung pinakamalaki ngayong okay. From Cherry Mobile. Okay, from Cherry Mobile naman, we have CM Festival pala. Cherry Mobile Festival. Yes, this is the 5th year. 5th year na ba? Yeah, this is the 5th year that Cherry Mobile na ipakalo ni Cherry Mobile yung festival. Nag-umpisa yun ng 2010 kasi ka pa ba na? Yeah, obviously. And again, sa mga hindi pa nakaalam, isa ako sa mga nagsimula sa Cherry Mobile, isa ako sa mga pioneers sa Cherry Mobile. So, kaya kung natatandaan yung mga to, 2010, we started the Cherry Mobile Festival. Actually, date nga sila ngayon Kasi normally start of March. Pero ngayon talaga yata, sinadya nila na start of April na. Bakit kaya? Bakasyon. Yan. So, totoo yung mga talagang start of April, yun yung mga sunod-sunod na piyesta Diba? And siguro, baka habol din yung mga telepono. Sa dami ng telepono. Alam mo, guys, padami. Yung first CM Festival ng 2010, sana, meron akong kopya nun ng namin dati, ng mga listahan ng telepono. Na hindi namin, na hirap kami papagkasya, lahat yon wala pang smartphones dati. Lahat yon feature. Hindi. Meron pala isa. Magnum? Hindi. Wala pang Magnum nun. Wala pang Android nun. Ang meron lang doon yung Eclipse, yung Windows Phone. Isa lang ang smartphone namin doon before. Windows Mobile, guys. Sa 2010. Pero lahat yun sa katutak na feature phone. And my goodness, ang daming bumibili. Talagang dagsa ang mga tao. And walang pagkakaiba ngayon dahil sa dami ng mga telepono ino-offer ni Cherry, whether smartphone ang hinaharap mo, whether quad-core smartphone ang hinaharap mo, or a smartwatch, or smartwatch, or kahit na feature phone na, ngayon na, may laptop pa sila. May Windows Phone. Ay, nako. Ang daming telepono. Nakakabaliw. Sobra. Nakakabaliw. Pero mo, tatlo na yung na lang ngayon. Tatlo yung yung poster nila. Posters nila ngayon. Tignan mo, pinakamura nila, 499 okay, ano ba yung mga okay na telepono? Sa ngayon, ang nakikita namin, kung syempre gusto mo makamura, gusto mo lang yung mga mura lang na yung mga pagtawag lang, pag-text. Ang dami dito. Gusto mo, kung malaki yung budget mo, sige, bili ka ng mga... Alam mo dati, tanda ko parang a few years ago, pag bumili ka ng 500 pesos smartphone, hindi ka makakabili ng may color na LCD. Right. Pero yung pinakamura ngayon ni Cherry Mobile, which is 499, the C7i, the C series, grabe, lahat sila may micro SD card slot na. Grabe. Kita mo, ang C7i, 1.77-inch LCD display. May multimedia player na nga, may camera with video recording, may e-book reader pa. Magkano yun ng 20? Micro SD card pa, up to 8 gig. Magkano yun ng 2004? Noong 2004 po, magkano po yan? Nasa 20 mil po yan. Ngayon parang, sige, napindot ko na, pwede ko ng paltan ulit. So, 499 na po ngayon yan. My goodness. Grabe. No? Meron pa, ito yung mga interesting sa feature phones. Meron silang watch phone, which is the G1. The G1 was actually released in 2013. Then yung last year, yung last year, nakakuha tayo ng G2. Niregaluhan tayo ni Cherry ng G2, which, actually, ako paminsan ginagamit ko pa rin yan. Okay naman yung G2. Ginagamit ko pa rin. Buhay pa siya. Yung U1. Tapos yung U1 at saka yung U2. Ito yung mga mumurahin na water and dust proof na phones. Maganda to siguro sa mga alam mo yan, yung laging nasa rescue missions. So tama rin ngayon, summer ngayon, 'di ba? Yeah, exactly. Kung sakaling nagbabasaan kayo, makukulit yung mga kasama mo katulad ni Jam na kukulitin ka bigla kayo tatapos sa swimming pool. Pati cellphone mo hindi ka kakabahan kasi
waterproof ang cellphone mo. Yun yung YouTube may floating system. Kaya kahit ibato mo siya sa swimming pool, lulutang yung phone mo. Hindi mo siya mawawala. Tapos meron na tayong mga may mga Alpha. so yun nga si Cherry, diba, nagkaroon ng partnership with Windows, diba? So yung wow, sinama na pala nila dito yung mga in-announce nila Sa MWC. nung Mobile World Congress. Una sa Filipino na na mobile company, which is yung sa cellphones, na magkameron ng phones na nilaunch sa MWC. Yan, pagkakaalam ko sila talaga yung pinakauna. So yung bukod sa Alpha Style na 2,999 tapos bukod sa Alpha Lux na 4,999, ang bago ngayon is yung Alpha Neo na worth 3,999. And then yung Alpha View, ito pinag-usapan natin to the last parang hindi ganito yung presyo na in-expect hindi natin. ang in-expect ko sa around 6,000 Ako din parang you know what? sinabi natin Yeah, yun ang price na iniisip ko, pero nagkamali ako. mas mura. My goodness, 4,999? 6-inch na high HD IPS screen. Na phablet Windows. Wow. Alam mo, maraming feeling ko maraming bibili nito. And yung Alpha Neo tignan mo, mas mura siya na 1,000. Almost the same specs the Alpha Lux, pero mas mura siya na 1,000. So isa to, I guess kung gusto mo kumuha ng Windows, ito yung pinakamagandang kunin, the Alpha Neon. Yeah, kasi 1,000 yung, 1,000 less in difference, pero sa ibang malaki yun. Pero 4,000 pesos lang siya. Meron ka ng 1 gig na, kasi normally sa Windows Phone, kailangan mo ng 1 gig na RAM. Right. Para sa mga applications and games. I guess para sa akin, okay itong Alpha Neon. Mas bago pa. Maraming colors pa. Bago model sa maraming colors. Pero I think itong Alpha Lux kasi may white. Diba, may white. Dati walang white. Dati ba walang white? Dati walang white. Ngayon nagka-white na siya. So interesting din. Okay lang, masaya pa naman ako sa Alpha Lux ko Masaya pa rin ako Then may mga laptops sila, may mga tablets sila, which of course di natin i-discuss sa CP Republic. May 500? Wait, dati wala tong 500, di ba? Sa Alpha Shift. Huh? Meron siyang 500 na... No, meron yan. Meron talaga? Meron yan. Kaya pala mas mahal siya. So, yes, mas meron yan. 15,000 siya kasi meron siyang 500 gig na onboard storage. As I was saying, may mga tablets and laptops sila pero di na sila covered Sorry, guys. Meron pa CP bago. Republic po kami. Cellphones na pinag-uusapan namin. Right. So, sorry, guys. Di ba tayo kayo sa ibang show? Pag may panibagong tech show kami, yun na lang. Doon na The Laptop Republic. The Laptop Republic. The Tablet Republic. Actually, pinag-iisipan ko yan, Tablet Republic 4G LTE smartphones. Uy, binibenta pa rin pala yung yung pinakaunang yung Ultra. Yung LTE phone. Oo nga, Hindi, ayaw nga yung W900 Dragon to, di ba? Dati 8,900. Tapos ngayon, magkano na? 4,599. Pala to? Oh. No, 11,499. Ngayon, 4,599. Ang mura na. Murang-mura. So, kung gusto mo ng cheap na LTE phone, ito na yon guys. Ito na yon. Yun nga lang, naka-Jelly Bean lang to. Pero kung hindi ko lang pakialam kung Jelly Bean lang siya, okay na rin. Kasi LTE Yeah, okay na rin. Okay si na Ultra rin. din available pa. Ito yung si Ultra. Upgradable to KitKat. Upgradable to KitKat, correct. Actually, hindi ko pa na-upgrade ng akin. Hindi ko pa nasubukan yung upgrade method ni paring B-Boy. Yes. PinoyScreencast.com. Ma-upgrade ko nga within this week. Binigyan tayo nito last year, di ba? Few months ago, yes. It was, SRP niya is 9,999. Ngayon, 4,999 na lang. Mura. Tapos, Cosmos Force. Merong Cosmos Force na mini-feature natin ito a couple of months ago. Pero ito na. May bago. May bagong Cosmos Oo. And super 1.5 gigahertz na octa-core processor, 5-inch HD IPS AMOLED display, 13 megapixel BSI rear camera and 8 megapixel BSI front camera. There's 16 gig of internal storage and may 2 gigs of RAM and meron siyang feature na tinatawag na super power battery saver. Alam niyo ba kung ano to? Hindi niyo pa narinig to? Well, it's the Cosmos S2. Alam mo, ba't ako nakatawa? Bakit? Kasi may alam ako dito Hindi mo sinasabi sa... May alam ako dito. Ano bang experience mo dito? Pwede mong... Hindi, walang experience. Wala akong experience. Pero ito yung hinala ko lang. Hinala. Hinala? Ano yung hinala mong yan? Kaya pwede mo pang i-share sa amin? Bang ganda tong phone na to. Mukha nga. Kasi Cosmos S maganda
Okay, ito ha. Malaking fan ako ng Cosmos OnePlus. Pero, my God, ang sexy nito. Mukha nga. Ang sexy nito, Ganda ng pare. design. Tignan mo, wala siyang on-screen yung button. Mahilig ka sa maninipis, sa sexy. Manipis ito. Wow. Manipis ito. At, Wait, 64-bit processor? yes, 64-bit So, processor ibig sabihin, po yan. 6752 ang processor nito. Mas maganda pa sa Cosmos OnePlus. Right. Holy crap. 6752 or Well, kukonfirm ko lang ha. or Qualcomm kasi Kukonfirm ko lang ha. it's either Qualcomm or ano. Medyo alam mo naman ba, marami akong telepono na nakahawakan. Ano natin ba yung Pero alam ko ito yon. Alam ko ito yung inaabangan ko. Tatanayin ko yan. Tatanayin ko yan. Okay, bago ano Aluminum build. Oh my God. At saka alam ko sa Cosmos S2, pag yung isang hindi mo gagamitin na yung SIM card, pwede mo lagyan ng memory card. Parang sa selfie. Parang sa Cosmos selfie. So, kung yun nga to, kung ito yung na-experience ko dati, ito nga yun. Hindi ako huwag ka maingay pero magnanakaw ako sa Cherry Mobile yan. Mukhang Pinapakinggan tayo ng Cherry ngayon. Anyway, punta tayo sa sa tablet. Hindi mga tablets na hindi na natin sakop yan. So anyway, pero may mga Flare series pa pala. yung bagong Flare series. Wow, ang dami. So ngayon, my 5 na God. yung available na Flare series. Ito, bilisan natin to Jam kasi maubos ang oras natin sa sa segment na to. At wow, may Flare Lite, okay, Alam na natin yung Flare nasa Lite. to recently. Ito yung bago. 1,999 pesos. Ano to? Less 700? Oh, mas mura pala. Mas ang mura na from 2,699. So, 1,999 na lang. 2,000 na lang siya. Oh, wow. Okay siya. So, kung gusto mo ng pinakamurang Flare, ayan na yan. Naalala ko si Ison eh. Ison! Sorry na, pati na tayo. Kasi ano niya lahat yung mga octa-core ng bayan. Flare S3 Mini, 2,499. Quad-core at 2,500 pesos. Oh my goodness. 4H capacitive screen yun. Kaya pala mini. Kaya mini. Pero at least quad-core, di ba? Flare S3 Octa naman. 4,499. Limited lang siya ngayon. Available na sa lahat. Oh, talagang na. Talagang Marami release nag-request ito. Marami 1.4 GHz Octa, 5-inch display, 13 megapixel Oh camera. my goodness. 5.45. You gotta be kidding me. May Flare XL? A phablet. Not just a phablet, it's an octa-core phablet. Akala ko ba may phablet na sila? Ano yung phablet ng bayan dati? Which is, 5-inch yun. The Flare 3. Flare 3, di ba? Ngayon, May phablet ng bayan yun eh. ito na yung bagong phablet ng bayan. The Flare XL. Kasi octa-core smartphone, 5.5-inch HD IPS display, 13 megapixel mas DSLR malaki camera. nga to. At saka, ano pa? 8 gigs ang ROM, 1 Octa-core GB pa kasi yung Flare 3, hindi octa-core eh. Hindi nga. Hindi nga siya octa-core. Kasi may Flare S3 Octa eh. Oo, tama. So, wow. Then, the last one, ito yung interesting. Ang mumura naman octa-core na to. Oh. Ito, Flare. Okay, so ito na. Last na to. Dahil mauubos na tayo ng oras. Octa-core Overdrive. So, sa octa-core Overdrive na, ganun, nanginginig na yung kamay ko. Fuse S, 4,499 lang yan. 4,499, 1.4 GHz octa-core processor, 5-inch screen. Sunod naman yung Infinix Pure. Mas malaki naman, actually, mas maganda ang screen niya. 5 inches pa rin, pero HD. HD, yes. Oo. Same 1.4 GHz, 4,499 din yung price. Cherry Mobile Pulse, 1.7 GHz, so mas malaki, mas mabilis. Dragon Trail Glass, 30 megapixel camera, only for 4,999, mura. Yeah. Excalibur, ito yung gusto ko dati, pero hindi ko nakuha. Front and back scratch resistant glass. Para siyang Sony Xperia. 1.4 GHz octa-core processor, 5,999 pesos. Tapos, yung pinaka, wala na ako. Infinix Pure XL, nagkaroon tayo nito ng Christmas, na-review natin to. 1.4 GHz octa-core processor, 5.5 HD IPS screen, pareho lang, 13 megapixel camera with BSI. Maganda tong phone na to. Very, value for money. 5,999 pesos. At ang selfie na pag-usapan din natin to a few months ago, 1.7 GHz octa-core processor, 4.7 HD IPS screen,
13 megapixel. Dual camera, 13 megapixel BSI, Both. and sa likod, at 13 megapixel BSI sa likod. Na-review natin to. Tapos paki-check na lang yung previous episodes natin. 9,999 pesos. Omega Infinity, 11,999. At ang pinakapaborito nating Cosmos One Plus sa halagang 13,999, meron ka ng 3 gigs of RAM, 2 gigahertz octa-core processor, upgradable to Lollipop, 5.5 Full HD IPS Gorilla Glass 2, 40 megapixel camera with BSI, 32 gig ang internal storage yan. Nakalimutan ko na 32 gig na pala to. 3 gigs of RAM, expandable pa memory, 2,700 mAh battery capacity. Guys, bilhin nyo na yan. Actually, bilhin nyo sila lahat. Kung kaya nyo bilhin lahat, bilhin nyo na lahat. Bilhin nyo na lahat. Kasi lahat maganda. Lahat maganda. Tapos pag nabilin nyo na lahat, pag nagpapiesta kayo, pamigay nyo sa mga nagkikipiesta sa inyo. Bilhin nyo rin kami lahat. Bilhin nyo rin kami. Pag nagkikipiesta rin kami sa inyo, bilhin nyo rin kami, di ba? Huwag nyo kami asahan na kami bubunta sa mga piesta ninyo at kami namimigay ng mga telepono. Wala kami noon. Wala kami pera. Anyway, grabe nakakapagod ang rundown natin. Ang dami natin mga napusapan sa news natin. Pero wag po kaya alis. Sa next segment natin, pag-uusapan natin ang My Phone Real 2 Lite. Itong hands-on review natin, wag kayong aalis.